Inamin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na siya ang nagbigay ng clearance ng arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang beses nagkainitan ng mga dumalo sa pagdinig ng Senado ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Saksi si Mav Gonzalez. Sa pagharap ng mga opisyal ng ehekutibo sa pagdinig ng Senado, naging mainit ang talakayan kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang punto, naluha ang kaalyadong si Senador Robin Padilla. Gustong maliwanagan ng Senate Committee on Foreign Relations bakit sinurrender si Duterte sa ibang bansa, gayong sa Interpol Red Diffusion nakalagay na dapat arestuhin si Duterte para sa posibleng extradition. Ang sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, hindi na posible ang extradition dahil hindi na miyembro ng International Criminal Court ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership. Kaya nga Kasi yung po yung malinaw po na may treaty po na kinakailangan para magkaroon ng extradition. Wala pong treaty Kasi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC. Yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities, sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Question din ni Committee Chair Senador Amy Marcos ang mga pinirmahang dokumento ni Ambassador Marcos Lacanilao, ang representative ng Interpol Manila, nakasama ni dating Pangulong Duterte mula sa airport hanggang sa The Hague. Nakalagay kasi sa form na sinagutan ni Lacanilao na hindi niya alam kung humarap sa competent National Judicial Authority ang inaresto. Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado, hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka Yun ho kasing certification, yung details, nandun doon po sa DOJ certification. Yun ho yung inaantay ko that time. Pag sinabi mong di mo alam, you are lying. Sinagot din nila Lacanilao sa dokumento na nakatanggap ng legal assistance ang dating Pangulo sa national proceedings. Kasama ni Duterte sa Villamor Air Base noong March 11 ang executive secretary niya na si Salvador Mejaldea na isang abogado at si Attorney Martin Delgra. Baka naman kabulastugan lahat ito. Legal assistance kasi po that time ang pagkakaintindi ko kasi nandoon yung tatlong lawyers niya. May national proceedings ba doon sa Villamor na sinasakop yung tatlong abogadong sinasabi mo? Legal assistance and serving of warrant. Dahil hindi katanggap-tanggap sa mga senador ang sagot ni Lacanilao, ipinakontempt siya ni Senador Bato de la Rosa. Paliwanag ng Justice Secretary, ang sinagutang form ay para sa extradition. This is an extradition form, kaya ang mga tanong po dyan is for extradition, not for surrender. The representative of the Philippine government should not just sign. He should have noted there, surrender to, not applicable, etc. Hinimay rin kung sino ang nag-utos ng pag-aresto kay Duterte. Ang itinuro ni CIDG Chief Nicolas Torre III, si PNP Chief Romel Marbil. Si Marbil naman, ang Philippine Center on Transnational Crime ang itinurong nagbigay ng order to arrest, pero itinanggi ito ng PCTC. Nagsimulang mag-init ang diskusyon nang sabihin ni Marbil na ito raw ay saklaw na ng executive privilege. General Marbil, are you lying? I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. Nandito na tayo Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we didn't want to attend the last hearing. Dahil dito, umalma si Justice Secretary Crispin Remulla sa anyay pambubuli. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a position. No, we're not bullying you, sir. I think that we're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And executive privilege is a valid excuse not to answer any question. President Duterte is already at The Hague. We're asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino na tanong natin? Trying to understand every step of As I said, Inako na ni Remulla na siya ang nagbigay ng clearance at basihan sa batas para arestuhin si Duterte. as I said earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. We want the truth. That's why if we try to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably
the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. Si Senador Bongo naman, pinuntirya si Torre dahil pinilit daw ilipad si Duterte pa Netherlands kahit hindi maganda ang kalusugan. Nung nasa Villamor pa lang po, si dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is due for check-up po. May doktor siyang sarili galing sa sa Cardinal Santos. Babae po yun. Siya po ay doktor ni PRRD. Bago maglanding aeroplano ni President Duterte, he himself was the one who made a video. Pinadala niya sa anak niya, pinost ni Kitty. Sinasabi niyang okay siya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sa isang pahayag ngayong gabi, sinabi ni Senadora Amy Marcos, ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, na pinakawalan na si Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilao. Hindi raw pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order laban sa kanya at iniutos ang pagpapakawala kay Lacanilao. Ikinadismaya ito ni Senadora Marcos dahil isa raw itong anyang terrible precedent. Sinisikap namin makuha ang panig ni Senate President Escudero. Imbes na tumigil, humarurot pa sa checkpoint ng isang kotse sa Coronadal City. At ang maharang at mainspeksyon ng sasakyan, bistado ang laman nitong droga. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Pinababa agad at ineskortan ng mga pulis ang 4 na sakay ng puting kotseng hinalang nila sa Barangay Carpenter Hills, Coronadal City nitong Martes ng umaga. Nauna na yung tangkain harangin sa isang checkpoint para lang sana i-verify ang mga sakay, pero sa kalip na tumigil, humarurot ang kotse ayon sa mga pulis at ninagpasan sila. 2 lalaki at 2 babae ang sakay ng kotse. At nang inspeksyonin ng Highway Patrol Group ang loob, tumambad ang umano'y kontrabandong dala ng grupo. Plain view doctrine, itong 2 sachets ng naglalaman ng hinihinalang shabu with corresponding more or less 100 grams or with an estimated drug price value worth 680,000. Napag-alaman din natin na sila ay kumukuha ng mga pinagbabawal na shabu or pinagbabawal na gamot dito po sa part ng Maguindanao. Hindi nagbigay ng anumang pahayag ang mga suspect pero patuloy pa rin namin sinisikap na makuha ng panig. Paalala ng HPG makipagtulungan sa police checkpoint. Hindi po motor lang ang pinapara ng ating HPG, kundi pati na rin po yung 4 wheels sa utos pa rin po ng ating Chief PNP. Para sa isang malinis at seguridad na napaparating na halalan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Umabot na po sa 6 ang bilang ng show cause order na inilabas ng COMELEC laban sa mga kandidato dahil sa posibleng paglabag sa resolusyon kontra diskriminasyon. Ang pinakabagong pinagpapaliwanag, isang kandidato sa pagkagobernador na may pahayag tungkol sa kalusugan ng katunggali ng kanyang kaalyado. Saksi, si Marisol Abduraman. Sa isang talumpati noong April 3, tinukoy ni Nueva Ecija gubernatorial candidate si Virgilio Bote ang kalagayan ng kalusugan ng isang kandidato sa pagkaalkalde. Kaya naman po walang katalo yung kalabang mayor ng aking mayor dahil nasa hospital na po yung kalaban namin. Hindi ko po pinabaril. May sakit po na ano yun? Type ano na sakit? Sa kidney. Bypass. Kidney, stage 5, cancer. Hindi po cancer, stage 5. Cancer na rin! Dahil sa pahayag na ito, nag-issue ng show cause order ang COMELEC para pagpaliwanagin si Bote kung bakit di siya dapat madiskwalipika dahil sa posibleng paglabag sa resolusyon laban sa diskriminasyon. May cancer na nga yung tao, kung yan may totoo na may cancer, kinakailangan pa ba natin i-degrade yung tao sa pamamagitan ng entablado sa isang kampanyahan? That's a no-no in campaigning. Basic po yun, hindi po yun, that's common sense. Very clear po yun sa atin, discrimination against persons with disabilities. Sabi ng COMELEC, sensitibong impormasyon ang kalusugan ng isang tao na pinoprotektahan ng data privacy law. At kung magagamit pa sa malisyoso o mapang-aping paraan, paglabag daw ito sa COMELEC Resolution 11116 on Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Giit ng COMELEC, pinapayagan naman ang negative campaigning pero may limitasyon ito. Pero yung negative campaigning na may paglabag sa libel, may paglabag sa cyber libel, yan yung mga limitations eh. Yan po ay direct violation ng mga existing criminal
laws or election laws. Sinisikap naming makuhang pahayag ni Bote kaugnay nito. Sunod-sunod ang pag-issue ng COMELEC ng show cause order laban sa mga kandidatong may mga posibleng paglabag. Ang mga solo parent na babae na nire-regla pa, pwedeng sumiping ho sa akin. Ang mga lalaki, maayo kayo. Kamu bang mga babae, maayo pa po o mas maayo pa mo sa mga lalaki? Ang aking kalabay isang Vilma Santos laang, nalaos na. Di man pwedeng maot. Kaya kung luya na ang mga lalaki, at tumangon sa pangit nga nurse, naunsa naman, musamot atong sakita na. Sabi ng COMELEC, pag-aaralan nila ang sagot ng mga kandidato at depende sa kanilang evaluation kung sasampan sila ng disqualification o election offense. Ikinatutuwa naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilis na aksyon ng COMELEC sa mga ganitong issue. Ayon po sa Pangulo, hindi po katanggap-tanggap ang mga kandidatong ganito ang nagiging naratibo sa kanilang pangangampanya. Batay sa COMELEC Resolution 11116, may tuturing na election offense ang bullying at diskriminasyon laban sa kababaihan. Gayon din sa mga PWD, may HIV at iba pa, pati ang mga gender-based harassment at labeling. Walang complainant at batay sa monitoring sa social media ng COMELEC, ang mga inisyu nilang show cause order. Sabi ng isang political science professor, mas mabilis na ang pagpapakalat ng impormasyon dahil sa social media, kaya mabilis na rin may paalam ang mga nakikitang pagkakamali. It's also very easy to get feedback or to distribute information. Reactions over controversial statements being distributed very fast compared to before. And that's something that's already amplifying what has been called as woke culture. Umaasa naman ang election watchdog na Lente na tumaas ang level ng diskurso sa pangangampanya dahil sa aksyon ng COMELEC. Kapag ganito, ang nakikita nilang bawal na sila gumawa ng mga statements na hindi naman nakakatuwa or discriminatory or nakakabastos sa certain sector ng population natin, mag-iiba ang kanilang diskurso at hopefully, mas talaga mapufokus na lang sila sa kanilang programa. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Pinalaya na ang 4 na sundalong na aresto sa Pampanga dahil sa umano'y paniniktik sa isang negosyanteng Chinese. Saksi, si Rafi Tima. Wala nang nagawa ang 3 sundalo kundi sumuko matapos barilin ang gulong ng kanilang sasakyan na magtangka umunang takasan ng mga pulis sa San Simon, Pampanga nitong Martes. Noong una ay sustain lang sana sila dahil sa sumbong na ilang araw na nilang sinusundan ang isang negosyanteng Chinese na taga roon. Patunay ang kuha ng CCTV sa pagsunod ng sasakyan ng mga suspect sa pulang SUV ng negosyante na nangamba noong matulad sa ibang Chinese na kinidnap sa mga nakaraang linggo. Kaputok sir, diretso pa rin yung takbo hanggang maka-lose control sila dahil labol niya sir. Nag-360 ngayon yung Innova. Bumaba naman na po sila doon. So nagtaas sila ng kamay and sabi, tropa. Isa pang sundalong kasama ng 3 ang itinakbo muna sa ospital matapos tamaan ng bullet fragment sa leeg. Nakuha mula sa 4 ang kanilang mga ID, 2 baril, mga radio communication equipment at surveillance camera. Tinanong ko sila, may mission order ba kayo? Meron po pero hindi namin dala. May coordination ba kayo? Tanungin nyo na lang po yung CO namin. Yun po ang sagot nila. Giit na mga inaresto, lihitimo ang kanilang operasyon at pagtiktik sa negosyanteng Chinese. ISAP nga. Yun ang sinasabi po nila. ISAP nga kami. ISAP. So yun lang po yung palaging sinasabi nila. ISAP sila. Isang AFP official na may ranggong major ang dumating naman kalaunan at pinatunayang mga sundalo nga ng AFP ang mga inaresto. Matapos magpresenta ng mission order at gun ban exemption, pinalaya ang mga sundalo. Pero mananatili ayon sa pulisya ang kasong unjust vexation at grave threat laban sa mga sundalo. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng ISAF o Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng kanilang tugon ng masa na March 2025 pre-election survey. Ating saksihan.
Sa March 2025, tugon ng masa survey ng Okta Research para sa eleksyon 2025. 18 kandidato ang may statistical chance na manalo kung ginawa ang eleksyon noong panahong isinagawa ang survey. Ito ay sina Senador Bongo, magkapatid na Congressman Erwin Tulfo at Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, incumbent Senators Bong Revilla Jr. at Lito Lapid, dating Senador Ping Lacson, Senators Pia Cayetano at Bato de la Rosa, Makati City Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar, dating Senador Manny Pacquiao, Willie Revillame, dating DILG Secretary Benher Abalos, mga dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan, Senators Francis Tolentino at Amy Marcos. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews nationwide noong March 18 hanggang 24, 2025. 1,200 male at female registered voters na edad 18 pataas ang in-interview para sa survey. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Iginiit ni Alabat, Quezon Mayor Jose Ramil Arquiza na walang pogo operation sa kanilang bayan. Kasunod po yan ang pagkakaaresto ng 42 Chinese sa isang resort doon. Karamihan sa mga inaresto undocumented at hinihinalang magtatayo ng pogo roon. Pero sabi ni Arquiza, walang pogo at di anya magkakapogo sa isla. Dagdag ng alkalde, babantayan ng munisipyo ang mga dayuhang pumapasok at nagtatrabaho sa kanilang bayan. 32 araw bago ang eleksyon 2025, tuloy sa paglatag ng kanilang plataforma ang mga senatorial candidate. Ating saksihan. Pag-alis ng tax sa overtime at bonus ang isa sa isusulong ni Mayor Abby Binay. Plataporma sa transportasyon ang isa sa binigyang diin ni Representative Bonifacio Busita. Pagbaba ng presyo ng basic goods ang ipinangako ni Representative Arlene Brosas. Si Representative Franz Castro bumisita sa palengke ng Calapan. Abot kayang pabahay ang naisutukan ni David D'Angelo. Nakipagdialogo sa mga local leaders sa Bulacan si Angelo De Alban. Pagtaas ng sahod ang binigyang diin ni Attorney Luke Espiritu. Reforma sa PhilHealth ang isa sa mga binigyang pansin ni Senator Bongo. Nag-motorcade sa iba't ibang bahagi ng Bicol si Attorney J.B. Hinlo. Planong ibalik ni Manny Pacquiao ang programang Botika sa Barangay. Libreng almusal program para sa kabataan ang isinusulong ni Kiko Pangilinan. Pagpapalakas ng maritime defense ang ipinaglalaban ni Ariel Quirobin. Nag-ikot sa Navotas at Malabon si Willie Revillame. Tinalakay ni Senator Francis Tolentino ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Nangampanya si Ben Tulfo sa Zamboanga del Sur. Suporta sa mga magsasaka at mangingisda ang idiniin ni Benher Abalos. Libre at dekalidad na health services ang isang advokasya ni Nurse Alin Andamo. Benepisyo para sa barangay health workers at tanod ang isinusulong ni Bam Aquino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.